Hindi pa rin po tuluyang napapag-usapan at nadidesisyonan kung saan at kung kailan may tatayo yung tinatawag na common station ng LRT at MRT. May temporary restraining order pala ang Korte Suprema sa proyekto na yan dahil sa kasong inihain noon ng isang mall. Nakatutok si Mark Salazar. Nasa ibabaw na naman ng riles sa North EDSA kanina ang mga miyembro ng House Committee on Transportation. Ininspeksyon ang planong Grand Common Station ng LRT at MRT, proyektong higit isang dekada nang nakabinbin. Pagbalik sa Kamara ng mga mambabatas, tuloy na naman ang debate sa committee hearing kung saan ba talaga itatayo ang common station. At the end, the best judge to decide whether or not the Grand Common Station you are proposing is the best option is neither us nor the DOTR, but the Filipino train riders who will be paying for this common station out of their pockets. Nung Administrasyong Arroyo kasi, sa tapat ng SM, pinlanong itayo ang common station kaya nagbayad pa ng 200 million ng SM para sa naming rights ng istasyon. Pero pagpalit ng Aquino administration, nilipat ang plano sa tapat naman ng Trinoma. Naghabla ang SM sa Korte Suprema kaya naka-TRO ngayon ang proyekto. Kahit na may Memorandum of Agreement na raw ang lahat ng partido na sa pagitan ng SM at Trinoma na lang ito itayo. Dumalo sa pagdinig si Speaker Pantaleon Alvarez. Tama na raw ang usap ng usap. Itayo na raw ang proyekto, may TRO o wala. Yung gobyerno rin po yung magsasabi kung saan yung common station. Pag na-identify yan, may budget na from Congress, build it. Ngayon, kung may mag-question, hayaan mo sila mag-question sa kung saan husgado. I'm sure bawal mag-TRO in government projects. Ngayon, kung may mag-file ng contempt, edi i-contempt nila yung gobyerno. Hindi pa rin malinaw kung saan at kailan maitatayo ang common station sa North EDSA dahil sa TRO. Ipinapanukala naman ngayon na magtayo muna ng pansamantalang common station sa tapat ng SM. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.